Magandang umaga po sa inyo from the Bureau of Fire Protection po, sirs, ma'am. Morning po. Maglalagay lang po kami dito ng emergency procedures, ma'am. Uy! Ba't mo binubutasan yan? Ma'am, safety procedure lang po, ma'am. Kasi po, pag merong sunog, alam niyo po ang gagawin. Sinong tatawagan po ninyo, ma'am? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Paano gumamit ng fire extinguisher? Halimbawa, may lindol, ma'am. May typhoon. Alam po natin ang gagawin po, ma'am. Ba't walang binigay si kapitan ng ganito? Ma'am, kaya gawain po namin BFP yan sa aming Oplan Ligtas Pamayanan, ma'am. So, kaya pa namin nalagay yan para madali po nating gawin ang mga dapat gawin. Tapos ilalagay din po yung mga emergency contacts in case po na magkaroon ng mga sunog, aksidente, at Father? Yes! Father! Uy! Kumusta? Father Raymond! Kamusta naman? Oh. Father? Oo! Di mo ba siya kilala? Siya ang paring bumbero. Pwede rin bumberong pare. Hala, hindi ko pa man din siya ginagala kanina. Father, bless na po. Bless you po. Hello, Father. Mga Kasi kape-mates. may outfit niya, wala siyang ganun. Ganon. Wala siya yung Roman collar. Pero siya po ay kaibigan naming pare ni Father Jeff. Mga kape-mates, welcome natin sa tindahan ni Chubby. Walang iba kundi si Reverend Father Senior Inspector Raymond Tapia! Mula sa Bureau of Fire Protection! Problema mo? Bumbero! Oo. At mga kapimis, tama Father, kasi yung pinaskill mo kanina, mag-uusapang safety tayo ngayon sa ating programa dito sa Kape at Kampay! Father, ang ganda naman itong pinaskill mo at pinamimigay mo. Ano bang tawag dito, Father? Yan ang tinatawag na Emergency Procedures Flipbook Guide, Father. Nadyan kung paano gumamit ng fire extinguisher, no? Anong gagawin pag merong sunog, anong gagawin pag may typhoon, nadyan yung mga saan pumunta ang evacuation center, and so on and so forth. Kasi kami bilang bumbero, hindi lang kasi kami sa umaapulan ng apoy. Kapag merong trahedya, kapag merong aksidente, kami, nagre-respond kami bilang isang kagawaran ng pamatay sunog. Kasi ng pinaka-ano namin na tawag ng tungkulin na rumisponde sa nangangailangan. Father, may tanong ako. Ano po ba ang tamang pagtawag sa inyo? Bumberong pare o paring bumbero? Kung saan ka kampante, walang problema doon. Sige, balik na tayo dun, Father. Sige. Oo, talaga naman, di ba? Bumberong pare! Yes, Chubby. Ang haba! Ano, gusto mo paring bumbero? BP na lang. Anong BP? Bumberong pare! Kala ko blood pressure eh. Ay, dahil may bago tayong bisita, anukin muna natin ng kape. Ayan, sige. Tama ba itong bibigay ko? Ito, kay Thank you, Father Raymond. Thank you po. At ito Maraming sa akin, salamat. no? At syempre, Pads, dahil nandito tayo ngayon, welcome sa tindahan ni Chubby. Pads, kape at Kampay. mga tol. Oh. Wow! May share lang ako sa inyo sa pagsimula ng ating episode. Si Father Raymond po ay kaibigan namin ni Father Jeff for a very, very long time. Tagal na natin magkaibigan, Tagal no? na. Kasi originally, ikaw ay nagmamas doon sa parish ni Father Jeff. Sa Holy Eucharist Parish. Paano nga ba na... Pero hindi pa. Bago sa Holy Eucharist, kilala nila ako sa San Antonio. Sa parish ko po ngayon kung nasaan ako. Nandun siya dati, tumutulong-tulong na ako noon. Kasi prior to my entrance to the chaplaincy service ng BFP, ako ay naging pari ng Shrine of St. Therese during the time na buhay pa si Bishop Tumulak. Opo. So, nung ma-ordain ako as priest, o prior pa, bago ako ordain ng pari, ako yung naging private secretary niya. So, most of the time, I was in the shrine, doing the office works, no, na kailangang gawin at pinagagawa ng bishop noon. So, I was there. Then, kapag
Sundays, yun, napunta ako sa San Antonio. During that time, si Father Jeffrey pa ang parish priest doon. Kasi ang maganda nung bago ako nakakapag-apostolate sa San Antonio de Padua, nagkakilala na kami ni Father Jeff doon pa sa Don Bosco Center of Studies noon, which is DBST ngayon. DBST. Seminarista pa ako noon. Kaya doon nagsimula yung doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Father Jeff. Maganda malaman natin mga basic info. Father, taga saan po kayo? Anong inyong birthplace? How many years in the priesthood? Tapos, current assignment po niyo, Father? Okay, so nanggaling ako sa Calamba City, Laguna. So, maraming swimming po, swimming yes, sa may Pansol, sa bandang Pansol. And then, just last September 17, 2024, I celebrated my 9th year anniversary as a priest. Halos sabay lang pala tayo, no? Magna 9 years na rin ako this year. This year. And then, ang current assignment ko ngayon is the Post-Catholic Chaplain ng Bureau of Fire Protection, National Headquarters, Senator Miriam Defensor, Santiago Avenue, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. Yun. Grabe, kompleto. Pang bombero talaga, laging handa sa sagot. Siyempre, ganoon din. Diba? Lakas sumirit ito ng Chubby, Oo. Ito, Father, sige, magandang kwento, no? Saan nagsimula ang iyong bukasyon sa pagpapare at paano mo na-connecta yung pagpapare sa pagiging bombero? Oo nga, Father. Kasi Okay. ngayon lang ako nakarinig ng parang bombero. Okay. So ang vocation ko started nung ako ay bata pa, no. I was inspired by our late parish priest Monsignor Elias Poblete, no. And then nung siya ay nag-retire, pumalit ay si Monsignor nalimutan ko na. Maalala ko mamaya na Fidel Minorca, 'yon. And then so doon nag-start, no, kasi nung kwento sa akin ng mother ko nung bata pa daw ako, no, parang gusto niya maging engineer. Tapos sabi ng mother ko, nag-approach sa parish priest namin, si Monsignor Poblete, sabi niya, Monsignor, ang anak ko para walang bukasyon. Grabe, walang bukasyon. sabi ng butihing kura namin, magdasal ka. So eventually by the prayers of my mother, yun, nagkaroon ng seed of vocation, no. And after that, no, nag-high school ako, elementary high school. Doon ako nag-aral sa Canosa Academy, Calamba, Calamba City, Laguna. And then afterwards, ang seminary formation ko muna was in St. Peter's College Seminary, San Pablo. San Pablo. And then lumabas ako doon. Then I entered the Order of St. Benedict dito sa San Beda. Talaga? Nag-OSB pala kayo, Father, ha? Oo, OSB. And then, after nun, ang philo ko, tinapos ko sa UST, no, where I gained my licentiate in philosophy. Then, pagkatapos nun, lumabas ako. No? Lumabas ako sa Abbey kasi nagkaroon din ako ng, discernment kung ako ba talaga is for active life or monastic life. Kasi pag monastic life, doon ka lang sa loob, no? At syempre, pag monastic, tahimik doon. Napaka-introvert ko. Wow, introvert ka. Introvert ka, masalagay na yan, ha? Introvert ako. Inverter. So, tapos, lumabas ako for halos 2 years, no? Halos 2 years nagturo ako. Then eventually, nag-apply ako sa Military Ordinariate of the Philippines. Ang seminary namin is located dito sa loob ng Villamor Air Base, Pasay City. Ang pangalan ng seminary namin is Domus Josefi Formation Center. Na ang dating rector namin noon ay si Reverend Father Art Orense. Tapos ang mga formator namin noon ay si Father Gilbert Sones, si Monsignor Gilbert Sones, who is now our Vicar General. Tapos noon ay nandiyan pa si Father Romy Convocar, who is now the former Apostolic Administrator ng Guam. Wow. Kasi si Father Art Orense, talaga siya, civilian siya. Okay. Si Monsignor Gilbert Sones, dating PNP. Si Father Romy naman is Navy. Dati siya sa Navy. So yun, doon ako nag-apply and then awa naman ng Diyos na natanggap ako. So, Father, kayo, nag-basic
BMT, yung basic military training, yung mga gumugapang-gapang na gano'n, nag-assemble ng mga Armalite? Depende yan sa anong branch of service ka pumasok, no? Kasi yun, basic yan sa military, no, yung mga AFP. Kasi kami sa Military Ordinary of the Philippines, meron kaming different branches of service. Merong AFP, may PNP, may PCG, no, yung Philippine Coast Guard, amin din yan. BGMP, at saka ang Bureau of Fire Protection. No? Shoutout muna sa aking boss, sa Chief Chaplain. Dahil sa pinpumayag po, ang aking pagbati sa aking Chief Chaplain, Reverend Father Senior Superintendent Randy C. Baluso. Father, salamat po sa pagpayag niyong mag-guesting ako sa TV Maria, pati sa mga staff po namin dito sa headquarters, si Father Hill, no, si Sir Bus, si Ma'am Heads, si Sir Dex Dacumo, si Sir Dex Ignaw, Sir Dondon Kabakungan na kapapanganak ng kanyang asawa, sino pa ba, si Ma'am Sheng, si Ma'am Kim, tapos baka may malimutan ako. Babalikan ko na lang mamaya. Father, naka-100 ka na kasi dami mo shinout. Nagniningil to pag may nag-shoutout. Ganun ba? Hindi, Father, may tanong ako. In-apply niyo po ba na sa BFP kayo mapunta or by request po yun, Father? Magandang kwento yan. Kasi nung malapit na kami ordinahan, ang una kong choice is gusto ko magpulis. Talaga? Sa PNP. Ang problema nga lang, yung civil service. So sabi ko, sinabihan na ako because of your age, sabi ko. Sabi ko, siya, kung di sa BFP na lang ako. Kasi talagang sa simula pa, kung di ako sa PNP, BBFP ako. No? Ang nangyari ganito, so ordination namin. So I was preparing na, sige, after my ordination, apply na ako sa chaplain service sa PNP or sa BFP. Hindi pumayag ang bishop. Sabi sa akin ni Bishop Tumulak, no, you will not enter any service. You will be my private secretary and you will stay with me. Kaya nandito ka sa St. Therese. Kaya nandito ako sa St. Therese. So from 2015 to 2017 na doon ako with the bishop, nung buhay pa si Bishop Tumulak. So ako yung sekretary niya. So ang maganda nito, talaga ang may puso ko sa BFP. Iba kasing impact nun. Kasi na-inspired din ako sa namin sa Chief Chaplain namin, si Father Randy. Because isa siya sa mga unang naging pari, unang chaplain ng Bureau of Fire Protection. Actually, he's the second kasi meron si hindi naman siya second, pero meron ng previous. Pero iba yung naging dating sa akin ni Father Randy Baluso. No? Iba yung dating niya. So, parang na-inspire ako doon na, sige, mag-a-apply ako. Ngayon, ang ginagawa ko noon, siyempre, si Bishop minsan umaalis. Ang ginagawa ko, tumatakas ako. Tumakas ako, tapos nag-i-inquire ako, paano yung BFP chaplain? Nag-apply ako. No? Tapos nung minsan umalis si Bishop, tumakas ako, pumunta ako sa BFP, nag-apply ako. Hindi niya alam. Tapos nung nag-apply ako doon, nang nalaman ni Bishop, galit si Bishop. Sabi niya, bakit mo ko iiwan? Tanda ko nang ito. So, sige, wala lang akong nagawa. So, sabi ko pa rin, sabi ko sa sige po, Lord, hindi talaga sa akin ng chaplaincy, tanggapin ko. Pero, Lord, alam mo naman ang nasa puso ko. Gusto kong maging BFP chaplain. No? Tamo, then 2016, later, 2017, na-diagnose siya ng pancreatic cancer. And then by June 2017, he died. Now, with ngayon, nung apostolic administrator, sabi ko gusto ko na mag-BFP chaplain, si Bishop Florencio, administrator pa namin doon, pumayag niya siya para maging chaplain ng BFP. So yun, kaya ako napasok sa chaplaincy service. Siguro, interesting question, Pads. What makes ministry sa Bureau of Fire Protection unique and special compared siguro sa iba? Okay, so why? First, unique. Kasi ang kinikater namin ay yung uniform services, mga uniform personnel. Unlike dito sa parish, yung commoners. Pero kami, ang kinikater namin, first and foremost, yung mga kabaro namin. In the uniform services. So,
At bilang parte ng ministeryong yan, kami din mag-undergo ng training ng katulad nila. So, marunong kayo magbomba ng mga kasama yun sunog, sa, ganon. kasama yun sa Bumababa din training. kayo sa pole, ganon. Eh di Father, meron din ba yung mga height requirements, weight requirements? Kasi Yes. di ba, maano yung Meron din yan. Yung meron din pressure? yan. Hoy, ganun yung Father. Meron. Kaya dapat... Ulit mo. Nung namin, kasi nung orientation namin, kasi officer kasi kami, once na nag-enter ka sa technical service, as chaplain, kapitan ka mo, magiging senior inspector ka. Ang katumbas nito, kapitan. So, yan sa mga training namin eh. The first will be yung officer's orientation. So, in-orient kami lahat. So, nag-try din ako paano gumamit ng hose, yung pressurized hose. Nagdadrive din kayo ng Hindi ako nagdadrive. Yung basic lang yung sa hose, paano gamitin. Tapos, na-experience kong bumaba sa pole kahit mataas. Pero kalahati lang. Para sa Ghostbusters. Pero Hindi ako pwede doon. Pero Sira ang pole. Pero alam mo, dapat yung pole mo yung pag ganon. Kasi Ay, ano lechon? Tikman na, Milas Lechon, ang sarap-sarap. Grabe siya. Senior Father Inspector, ayusin mo naman po yung pagsasalita mo. Ito naman po yung bababaan namin. Ano gusto mo, tubo? Lechon. Inulit pa. Times up na eh. Time's up na ba? O, sige. Anyway, napakagandang kwentuhan kasi nakikita natin, meron palang espesyal na bukasyon sa paglilingkod sa gobyerno at paglilingkod sa taong bayan sa pamamagitan ng mga military chaplains or kasama ni Father Raymond sa Bureau of Fire Protection. No? Kaya, pagkakwentuhan pa natin, Father, itong usapang safety sa pagpapatuloy ng ating kape. At kampay. Yeah. Ay, no? Ano sa mga papababa? Lechon. Ilan taon na yung tindahan ni Chubby? Bali, nakaka-6 seasons na siya. So, mga tatlong taon mahigit, Pads. May nag-inspection ba ng store niya? Parang wala pa akong naalala sa tagal ko dito. Tingnan nga natin para matulungan natin in case. Oo nga, sige, Father. Tara. Let's go. Good morning, ma'am. Oh, nandito ka ulit, Senior Inspector Father. Ma'am, check ko lang po yung inyong tindahan, ma'am. Ito po, ayos naman, kompleto pa yung stocks. Ma'am, meron po ba kayong FSIC? FSIC? Teka. Parang hanapin ko lang sa aking mga files. Father, ba bang makulang dyan? Para ano to, Check muna natin, sir, Father, yung yung FSIC. Ayaw ba una sila-check? FI. Wait lang. Ang tagal. Parang Kala mo meron FS. pa ako Senior Yan. Father Inspector. Pero kasi po, ma'am, itong FSIC, hindi dapat to itinatago. Kailangan po yan nakadisplay po dyan, no? In case na may mag-check po ng inyong sari-sari store. Okay lang po katabi ni Jesus? Opo, kailangan kasi yan eh. Tsaka po, ma'am, yung inyo pong sari-sari store, yung mga nakasaksak niya, wag pong para octopus kasi mahirap po, baka masunog. Oy, tingnan niyo po, Father Inspector. Tapos, ma'am, lakihan po ninyo ang inyong fire exit kasi po kapag meron exit pa yan? Naku, paano Kasya ka ba dyan? Sikip pa man din. Ay, kasi ma'am, halimbawa may sunog, trahedya, kailangan kasi yung mga exit natin, especially emergency exits, kailangan madaling labasan ng mga tao. Mahirap kasi maraming namamatay kapag yung exit nabablock. Ayun. Meron ka bang fire extinguisher? Ano na lang? Hose na lang, hose. Ano? Uy, di pwede yun. Especially ma'am, kasi store ka, kasi nagtitinda ka dyan, meron kang mga posporo, whatsoever. pala. Kailangan meron ka ding fire extinguisher, Sige just po, to be safe po. Senior Nakalagay po yan dyan Father. sa ating emergency procedures flipbook para maging gabay po ninyo. Kapag may mga emergencies, yan po, paggamit ng fire extinguishers, no? Kasi sabi nga, iba nang may alam, no? Drop Po. cover hold. Yan, kapag may lindol. Hindi pag may lindol, kukunin mo yung cellphone, pipicture, lumilindol. Hindi po dapat ganun. Ayun, Ganun maganon. Maganon. Oo. Kasi ang alam mo, pag lindo, di ba, ng drop cover hold, di ba? Ano, Oh. eat.
Ay, drink, be merry. Anyway, so Sige, kita mo, Father. makinig ka kay Father, Senior Inspector Father. Senior Inspector Father, no? Usapang safety tayo ngayon, mga kapatid, no? Sapagkat sa buhay ng tao, napakalaga ang pagiging safe. Kaya ang title action nating episode ngayon ay Stay Safe, mga tol! Sige, ikaw, Father, bilang firefighter, do you have any memorable experience ng pagiging bumbero? Oo nga, Father. I Tsaka have- sumasama pala kayo, Father. Pag may sunog. Yun din. Pwede kaming sumama. Pero kasi ako, nasa office ka. Pero pag tinawag talaga kami ng tungkulin, eh, sasama kami. Pwede kami sumama. Ang hindi ko malimutan experience is, one time, no, narito kami sa, dati kasi Agham Road ng tawag. Agham Road din, di ba? Oo, pero ngayon Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. Di ba madalas yung may sunog? Nung panong, minsan lang yun. Kasi may malapit sa Pisay. Oh, Philippine Science. Veterans Memorial Center, alam mo? Sa may Trinoma pa. Yun, bandang malapit. Yun. yes. Basta Galaan, alam ha? Okay. Siyempre maraming kainan doon. Ha? Pwede tayo nagkikita. Okay. So, anong nangyari noon? Meron kami pupuntahan na isang office. Nasusunog yung taxi, yung harapan. So, tinigil lang, bumalik kami. And then sabi ko dun sa mga staff kong kasama, punta kayo dun sa Pag-asa Fire Station. Ako naman, since malapit sa Pisay, may drum na tubig, yun ang ginagawa ko. Inaapol ako yung apoy kasi yung fire extinguisher namin ubos na rin. So, yun nangyari. So, hindi ko malilimutan yun, no? At hindi ko rin malilimutan na experience was that nung umattend kami ng funeral ng kapatid ng isa naming staff sa office. On our way back to Quezon City, may naabutan kaming aksidente. As in, naipit yung bus at saka yung tricycle yun. Aray ko. Dito, alam mo nung nanay, tumutulo na talaga yung dugo. Hala! So, tumigil kami lahat. Hindi kami naka-uniform na kasi umattend kami ng funeral. Bumaba kami kasi yung ginagamit namin sa sakyan ng BFP. So, bumaba kami, tinulungan namin until makarating yung Ambulance? yung ambulance, no? Kasi, hindi lang naman kasi kami sa apoy eh. Pati sa pag may aksidente, may trahedya. Kaya pansinin nyo, kapag merong recently, di ba, nagbahaan, di ba nakita nyo kami din ng nagbubuhat. Yes, kasi din kami tagaligtas din kami ng mga ng mga tao. This is our mission nakalagay sa badge namin, saving lives, save lives, save properties. Wow! Kaya yun ang sabi ko nga magagalit yung ibang mga branches of service, no? Pero kasi very unique eh. Why? You save lives. Buhay muna bago ang property. Bakit ang property pwedeng mapalitan, ang buhay hindi. Kaya kami, hindi lang kami taga-sagip, taga-duktong din kami ng buhay. Ganda yun, ha? Taga-sagip ka na, taga-dugtong ka pa. Oo. Maganda, Father, no? Saving life, saving property. Dahil usapang safety to. Father, why do we need to practice safety? Bakit ba napakalaga ng safety na ito, Father? Kasi kapag hindi tayo nag-iingat, malaki ang posibilidad na mapapahamak tayo. Simple as that, no? Sabi nga, mabuti na ang nag-iingat, no? Kasi minsan, pwede namang direct or indirect, minsan nakakalimutan, no? We take for granted. Hindi nila natin alam na pwede tayong mapahamak. Like for example, halimbawa sa mga bahay natin, no? Kapag may nakasaksak, iniiwan mo, halimbawa nagcha-charge ka ng cellphone, simple lang yun, no? Nakasaksak. Pero kapag yan, hindi mo binantayan, pwedeng short circuit, sumabog, it can cause fire. Simple lang yan, no? Mga simpleng mga bagay-bagay, when take it for granted, it will cost you many lives, many properties, no? So yun, kaya maganda na meron tayong mga safety, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, no? 'Di ba? Recently, 'di ba? Ang dami nating na-encounter, may mga typhoon, may mga sunog, etc., etc. Kaya meron tayong binigay sa'yo. At least alam natin kung anong gagawin. Kasi nakalagay dyan yung mga proper procedure, sinong tatawagan, no? Kasi kung minsan, halimbawa, may mga, like for example, may aksidente. Ano man dapat gawin? Hindi mo dapat, di ba, parang ayusin mo kagad yung Hindi pwede. Ubuhatin mo lang. Hindi
No, kasi mayroong proper procedure yan. Hindi ka pwedeng basta kukunin mo lang yung na-aksidente. No, kasi baka mayroong matamaan dyan na kung ano, mas lumala ang kanyang sitwasyon. Kasi ang ginagawa ngayon ng tao, kapag may aksidente, kukuha ng cellphone, kukunan. Hindi pwede. Wag ganun. Tawag agad kayo ng tawag agad kayo ng pulis, ng bumbero o yung local, yung barangay para matulungan, no? Halimbawa, may sunog, picture man, hindi pwedeng ganun, no? Kasi Father, libre ba to? Yung tawag dito? libre yan, libre 911 kasi mabuti na yung alam natin yung mga numero na pwedeng tawagan in case there is emergency. Yun. Maganda yung sinabi ni Father, no? Kasi kasama sa safety, hindi lang naman yung physical safety. No, Father, marami ring iba-ibang uri ng safety katulad ng psycho-emotional safety and Father. Okay. Psycho-safety, ganito na. Ito, very basic lang yan. Especially now na yung mental health. Kapag may problema, huwag mong suluhin. Huwag mong suluhin. Tayo dyan. Kasi minsan kasi sasabihin natin, kasi nakakahiya. Pero no. Kasi kapag yan, sinosolo mo, hindi namin alam ano nangyayari sa kalooban mo. May bigla ka na lang tumalon dyan o anong gawin mo. No? If we have a problem, reach out. Kasi tayo sa mentality na, hindi kaya ko to, no. Kaya ko yan. Hindi pwede. Agad, diba? Hindi ganun. Walang Superman, walang Darna sa mundo. We are human beings. So kapag mayroong ganyan, you reach out, no? Pero kung ready ka na, no? Pero ako, sa akin, may problema kayo, pumunta kayo. Kaya sa amin, sa chaplaincy service, sinasabi may problema, you reach out to us. We will listen to you. We will listen to you. Every Wednesday yan, ginagawa namin. Every Wednesday afternoon, meron kaming sacrament of confession, tapos meron din kaming counseling. Yun That's part of that is part of our, hindi lang mandated, but also this is our way of helping, no, na kaming mga taga-bureau, no, tao din naman kami, di ba? May dinadala. You can come to us, no? Kung ano man ang sabihin nyo, it is safe to us. Hindi namin ikakalat yan. Basta mahalaga, maging maayos ang iyong mental health, maging maayos ang iyong kaluluwa. Yan ang pinaka-aim namin. Naku, Father, kasama pala yung psycho. Ano yan? Psycho-emotional. Safety. Tapos yung spiritual safety, tama yun. Kaya Father Kevin, lumapit ka kay Senior Father Inspector. Bakit na naman? Minsan, hindi ko alam baka may problema sa kalooban mo. Grabe ka, mapahusga ka talaga. Ayan, 1 point. Teka lang, balik, isa pa. Meron ba yan? May isa pa tayo safety, yung financial safety, Father. Uy, ayan. Ako, Maraming lalapit sa'yo, Father, pretas neto. Yung financial safety ba, meron ka rin doon? Merong kasama din ba yan sa tungkulin ninyo? Hindi, ito, simple lang naman. Sa financial safety, dapat malaman natin ang need and want. Ayun. Magkaiba lang. Yung basic lang yan. Need and want. Need and want. Ano bang mas mahalaga? Yung gamot o yung magwawalwal ka? Ayun, walwal. yun. I mean, sa akin simple lang yan. Kailangan ma-distinguish ano yung kinakailangan at ano yung gusto. Magkaiba yan . Yung gusto pwedeng maghintay, pero yung kailangan na. Urgent yan. So napakaganda nitong kwentuhan natin sa safety, no? Sapagkat ang dami-daming napapag-usapan para tayo ay maging safe. 3 yan, no? Actually, 4, no? Merong physical safety, psycho-emotional safety, meron ding financial safety, at spiritual safety. Ang tanong natin ngayon, sa mga kapimites natin, paano tayo magiging safe? Meron ba tayong safety tips? Abangan sa ating next segment, sa ating life hacks. Dito lang, Father, sa Kape at Kampay! Mga kapimites, siguraduhin natin na alam natin ating mga emergency procedures sa pamamagitan nitong Emergency Procedures Flipbook Guide. Gusto nyo ba? Meron ako ditong 1, 2, 3, 4. 4 lang. 4 lang. Ito. 4 lang. Ayun, pang 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks, mga kapimites. Sa bahagi ito, ano mga safety tips na dapat nating isipin kung ano mang mga trahedya at sakuna
at kalamidad nating haharapin. Okay, sige, Father Raymond, para makarami tayo. Bago tayo pumunta sa life hacks, magandang daanan mo natin ito. Kasi research ko yun eh. Ano ba mga enemies ng safety? Isa-isay natin. Number 1, rushing. Pag masyado ka nagmamadali. Talagang mapahamak ka, no? Pag nagmamadali? Oo, pag nagmamadali. Pag nataranta, no, Oo, Father? parang love life lang yan. Hindi Yun. minamadali. Yun! Yun! Huwag ka umasa! Hindi, dandahan lang. Kahit magmadali ka, walang mangyayari. Hindi, dandahan lang. Chill ka lang. Chill lang. Nagmamadali, 3 years pa lang mamadali. Okay. Number 2, keep ka. Ay, no, I'm sorry. Ayan, Number ayan. 2, frustration. Pag medyo mabilis tayo mainip ang ulo. Irritable. Pero kasi yung frustration, kailangan tignan din natin, bakit napo-frustrate yan? May dahilan yan eh. May dahilan yan. No? Ba't nasisinog? Ba't frustrate ka ba? Hindi. Kasi dalawa lang naman yung padre sa frustration. Tignan para lang yung basong tubig na merong laman, no? It's either tignan mo siya half empty or half full. Ayun, tama. Huwag ka ma-frustrate. Mapupustrate ka half empty. Tignan mo lagi, may tubig naman, di half full. Oh. Mapupuno pa din yan. Pangatlong enemy ng safety, alam mo ano? Fatigue. Pagpagod, no? Marami tayong mga tao, pagpagod, minsan, nagiging careless tayo. Oo, totoo yan. Pag careless tayo, kaya minsan nakatulala. No? Yung tulala sa isang tabi, parang ganyan. Tapos aligaga. No? Ayan, ikaw, aligaga. Di ba? Ang ganda ng... aligaga dyan, tumigil ka nga. May nabasa akong ganda, no? Sabi nga, kung 8 hours kang nagtatrabaho, dapat 8 hours ka rin nagpapahinga. Balance. No? Ako, 4 lang po ako, Father. Teka, natatapos ako 5, 6, 7, 8. Kasi ang fatigue Nakulang. ang fatigue nang yan, hindi lang naman sa pahinga. Halimbawa, kapag mag-exercise ka din. Yun, exercise. Sabi mo, Father, kailangan magpahinga, so di kasama yun. Hindi kasama yung rest kasi halimbawa sa mga office, mga nag-o-office, masyadong bugbog sa mga office work. Mag-jogging ka, mag-badminton ka, basketball ka. Maglakas ka ng sama ng loob. Sa ibang paraan. Energy. Iba yun. Pagkain mo, pagtapos mo maglabas ng mano. Number 4 na kalaban ng safety is complacency. Yung minsan yung parang chill, sa sobrang chill mo, nagiging kampante ka na, Correct. Father. Huwag kang maging kampante all the time. Just, kumbaga, always sabi nga ni Aristotle, virtue is in the middle. Yes. Virtue is the middle. Nasa gitna siya. No? May relax ka, pero kailangan aware ka din. Yun yung sinasabi natin na huwag kang complacent. O kaya, bukas ko na lang gagawin. Ayan, sige, bukas na. O yan, ako. Kaya nga, hindi natin pagpabukas itong 5 life hacks. Number 1, stay alert. Oh yes, stay alert. Mabuti na yung kaya nung nabubuhay pa si Mark Enriquez, di ba? Dapat alisto 24, which is true. Yun, alisto dapat. Alisto ka. So, dapat sabihin, observant ka kapag mayroong nangyayaring. Yes. Pero yung minsan nga, tama yung sasabi mo, sobrang observant, no? Binivideohan yung mga nasusunog, tapos na tinitiktok, gano'n, di ba? No, please. Kasi alanahanin natin, hindi natin alam, baka merong buhay, merong doon nakulong, no, di ba? Sa halip na, kasi iba nagbabalik to, may sunog. Nasa ng bombero? Siya ay nagre-record ka. Baliktarin mo, may sunog po, yun ang tama, may sunog punta kayo. Itawag mo na lang Itawag mo, Live. i-Facebook mo, tapos sumikay ng tulong dyan. No? So, yun ang pinakamaganda. Diba? No offense sa mga nagbablog, pero kasi halimbawa yung mga aksidente, huwag niyo bibidyo, wag. Kasi may privacy pa rin yan. Hindi pwedeng basta ano yun yan. Oo, iingatan din nila kasi, alam mo na aksidente, ba't ba kinuhanan, diba? Sasabi, para maging alam, Father, tumawag ka kasi ng pinaka-the best. Mas makakaalam yung mga ating mga safety personnel kung how to handle this emergency. Correct. Tama. Number 2 tayo, keep calm. Naku, Father, totoo ba yun na, totoo talaga. Maraming mga buhay ang nakasalalay kapag natataranta, nawawala ng kalooban si Father. Totoo yan. No? Kapag ikaw kumbaga, ang tawag doon focus, stay focus. No? Halimbawa may tragedy, stay focus, calm down. Kasi kapag hindi ka kalmado, no, ang mga decision mo niyan, iba-iwalay, no? Kaya nga ang ganda ng sinabi ni St. Ignatius of Loyola, di ba? If you're happy, do not make a decision. If you're sad, do not make a decision. If you're in chaos, do not make a decision. Doon ka sa kalmado. Kasi kapag kalmado, makikita mo lahat and you will have a good sense of judgment.
Tama. Naalala ko, naging example namin ni Father Jeff to, alam mo yung snowball, kapag inaalog mo yung snowball, di ba, hindi mo nakikita yung image na nasa gitna. Correct. But if you let it settle down, mas madaling makikita. Same even in decision making, discernment. Correct. Kumalma ka, kalamayin mo ang iyong sarili. Palagi sinasabi ni Father Jeff. Simple ang wala ng snow globe. Social naman kayo, snow globe naman yun. Snow globe. Social. Simple lang, kumuha ka ng planggana. Paggalawin mo yan, makikita mo yung mukha mo, yung tubig. Pag mo baso. Diba, dito, gumalaw to, hindi mo makikita ang mukha mo, pero nag-steady ang tubig, makikita mo mukha mo. Ganun na lang. If Senior Father Inspector, meron Ang haba tanong. naman. Naghalo-halo yung mga title mo eh. Kasi parang may quiz dito eh. Napakadaming names. Among Monching na lang ang tawag sa akin. Anong ampo? Among Monching. Like on Facebook, Among Monching. Ayan, meron po akong tanong. Bilang chaplain po, lumalapit din po ba yung mga officers sa inyo para humingi po ng spiritual safety nila? Para yung sila, kumalma, ganyan. Opo. Kasama yan, Chabi. Kasama yan. Yan ang isa sa mga unique naming vocation. Yung mga officers pumupunta sa amin, nangungumpisal, humihingi ng guidance, nagpapanalangin, nagka-counseling. No? Kami yung mapupuntahan nila, no? Kasi sabi nga sinong mas nakakaalam sa aming buhay kundi kami din. So kami, we are very open, no? You can come to our office, you tell your story, we will listen. No? Kasi di ba may mga PTSD din yan, di ba? Post-traumatic stress disorder. Kahit sa apoy, sa sunog man yan, sa anong kalamidad. Yes, totoo yan. Kasi meron kaming instance nangyari doon. No? Nung may sunog, siyempre yung mga bombero, hindi lang nagpapatay ng sunog, siyempre nilalabas mo na nasunog na bangkay. So siyempre nakaka-trauma yun. Halimbawa, yung isa na dito, wala pa ako sa Bureau of Fire nito, naalala niyo yung malakas na bagyo sa Tacloban, Yolanda. O di ba marami ding mga bombero pinapunta doon para maglibing ng mga patay. So nakaka-trauma yun. So talagang yan din ang isa sa mga ginagawa ng chaplain service, no, to help, no, the mental health of our co-BFP. Ang ganda yun. Konektado yun sa number 3 nating life hack. Be proactive. Sapagkat, Father, minsan, ang tendency natin maging reactive rather than proactive. Opo. Simple lang yun. Kapag may problema, hanap ng solusyon. Mamaya na tayo magsisiyahan. Solusyon muna. Diba, nasunog. May sunog. Abay, humanap ka ng fire extinguisher para tumawag ka sa kasi siya, iniwan na saksak, ganun. Tubig, Father, igib-igib, ganun. Pwede din yun. That is, kumbaga, yung pag-igib ng tubig, no, para pasa-pasa, that is a first aid. Makakatulong din yun. Father, totoo ba yung nakakumot? Yung, di ba, pag may sunog, yung magtatalokbong ka daw sa kumot. Ganito yan. Kapag may sunog, kapatid, halimbawa, dapat yung huwag ka magkukumot. Kasi magkakaroon. Hindi. Mamamatay ka doon sa usok. Gawin mo ganito. Oo nga naman. Kasi ganito meron yan. ako napanood. Hindi, ganito yan. Sa amin, base sa training namin, simple lang ginawa. Kapag may sunog, susunog ang bahay nyo, huwag kayong magtatago sa CR. Okay. Get a towel, basain mo, lagay mo sa ilong, gumapang ka. Bakit? Ang usok hindi bumababa, pataas yan lagi. Gapang ka. No? Kaya mahalaga sa mga bahay, sa mga establishment, ang fire exit. Wala ka pa naman fire exit. Dito sa ito lalaki Kasya ka dyan? Magpa-fire exit ka dyan? Tutungtong ako dito. Ano ka? Tapos masasaraduhan ka pa niyan. Sige, may sunog na. Sige. Punta sa number 4. Tama yung sinabi ni Father Raymond. Punta sa number 4. Follow instructions. Mga kape-mates, sumunod tayo sa instruction para lagi tayong safe. Di ba, Father? Yes. Sabi nga, follow instruction. Napaka-basic, no? Kasi kapag di mo nasunod minsan, yan ang magiging dahilan para pumalpak ang isang gawain. Pilipino pa naman ang galing sa following instructions, di ba? Bawal fall in line. Sabog-sabog. Di ba? Kasi minsan hindi tayo sumusunod talaga sa instructions. Lalayo ka pa, bawal tumawid, nakamamatay, may naglalakad na naman. Tama, ayan, safety tayo mga tol. Sige, punta tayo sa number 5 na panghuli. Ask for help. A wise philosopher once said, the name is Michael Jordan, stop it, get some help. Stop it. Get some help. Kailangan natin humingi ng tulong, di ba, Padre? Oo naman. Because no man is an island.
Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ask for help. Kasi ang hirap kasi sa tao, hindi, alam ko yan, no, it should not be like that, no. Because asking help is also a sign of humility. Huwag tayong matakot tumingi ng tulong. Yes. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. At hindi rin masama ang humingi ng tulong. Ayun. Yun lang. Naalala ko may motto kaming ganyan eh. Shoutout kay Brother Del Cabanyog. Reverend Del Cabanyog ng Diocese Maasin. Uy, Pag di mo si alam, Brindel. o si Del. Si Brindel. Si Brindel. Pag di mo alam, magtanong. Oo. Pag di mo kaya, humingi ng tulong. Oo. Pag may pagkakamali, hindi ko pagtatakban, Aminin ko. Diba? Basic, diba? Simple things lang yan. That sometimes we take it for granted. Kaya, Teka, napakaganda. may kanina pa ako gustong itanong. Father, kunyari ako, hindi ko kaya gumapang. Pwede ba ako mag-roll over? Kung may sunog ka, halimbawa may Kasi sunog. syempre, ganun-ganon. Pwede ganun-ganon na lang ako. Kung magro-roll over ka, Chabi, kapag ikaw ay halimbawa, yung damit mo na halimbawa, hindi, huwag mo tawanan Huwag mo to, tawanan, tumawa at least alam natin yan. Halimbawa, may sunog na, halimbawa, yung damit mo, di ba yung damit mo nasunog? Huwag kang tatakbo. Tama, yung mag-roll ka. Kasi mamamatay naman, mag-roll over ka. Para sunog. Paano pag di mo nga kayang gumulong? Kaya mong gumulong? Hello, oo naman. Kesa yung gapa kasi ang sakit. Alam mo, hindi question yan. Kasi remember, di ba, sa katawan natin, kapag may emergency, ang gumagana adrenaline. Adrenaline. Mangyayari yan. Gusto mo mag-sample tayo mamaya? Tama na, itigil na natin to. Summarize na tayo, over na tayo. 5 life hacks, Father Monching, sa ating safety tips. Number 1, Father? Stay alert. Number 2? Keep calm. Number 3? Be proactive. Number 4? Follow instructions. At number 5? Ask for help. Nako, para marami tayong ihingiing, may tanong tayo mamaya, mga practical 5/5. 5/5, may grades, no? So, alamin natin mamaya sa pagpapatuloy, how do we deal with emergencies? Dito lang sa Kape At Kampay. Talagang kaya mong, hindi mo kaya Nasusunog! Teka lang, ibablog ko nga. Alala, teka lang. Ay, teka, sikip. Teka, ibablog ko, nasusunog. Hello? May nasusunog po tayo. Wait, nasa na may camera ko? Ha? Paano ba ito mapapatay? Kasasabi na ni Father, ha? Huwag kang magpapanik. Pati huwag kang magbablog, di ba, Father? Oo. Wala, hindi ko nga napindot, oh. Ano di ba, ba? ano pa pagawa mo dito, Father? Doon siya tatalon, may sunog. Father, it's a joke. Ay, naku, Father. Teka lang, Ano ba yung mausok na yan? Hindi naman sunog yan eh. Huy. Dehumidifier yan eh. Eh, kasi bakit naman may usok na tarantako, syempre? Kasi when there's smoke, There's a fire! That's not follow. That's not follow. That's not follow. Ay, teka, papatay ko lang to. O sige, simulan mo na. Sige, isa pa. Ay, nako. Hirap sa atin kapag galing. Palakpakan. Alam mo, Chabi, hirap sa atin, no? Kabibigay lang natin ng life hacks. Stay calm, stay alert, huwag kang magbablog kapag mayroong sunog. Iba pala, Father. Kapag emergency. Nakataranta talaga. Kaya kailangan presence of mind. Presence of mind kapag merong nangyayaring hindi maganda, sunog, trahedya, aksidente, presence of mind. Kasi kapag nawalan ka ng presence of mind, wala tayong talagang hindi ka makakatulong, lalong lalala pa, magiging intindihin ka pa. Ay, ganun. Alam mo ba, Father, meron ng kwento. Ayan, Share ko sige. lang. Kwento. Meron kaming, di ba yung bahay namin, tas may isang bahay pa, tas ito na yung nasusunog. Tas nanonood ako na nung Power Rangers. Tapos, That was 1990. Okay, tuloy. tas nanonood ako, tas tumatawag yung tita ko. Sabi niya, tinatawag niya isa-isa yung pangalan namin. Baba kayo. Ako dead man lang, tas sumilip ako doon sa may bintana. Sabi ko, huy, daming tao. Tas sabi ni tita ko, may sunog. Alam mo ba, sa taranta ko, Father, bumaba ako. Wala akong bitbit. Tapos tanong mo, ano yung suot ko? Nakapanty lang ako, tsaka sando. Yeah, sige. Kasi nataranta na ako eh. Hindi kasi Hindi na katulad ako ng naka-short.
Hoy, bata pa ako noon, Power Rangers. Oh. Hindi kasi minsan mapansin nyo iba mga pag may sunog na ganyan. Di ba? Minsan nakahubad kasi unang muna yung buhay mo. Oh, that's one of pero kailangan sabi nga kanina presence of mind. Masuot mo magdamit ka naman. Kailangan namang tumakbo ka ng burles. Alis na kapanti. Pero ito pa, alis na kapanti. Ito Father, kapag ganyan may mga emergency, sa sunog, sige, nga. para alam mga kapamilya sa atin, sa sunog, anong unang-una mong dapat Gagawin. dalhin o damputin? Alin sa sunog, yung sarili mo muna. Yun, Sarili mo muna, no. Kung anong kasi diyan may sunog, dali mo muna yung mga kung meron kang mga bata, unahin mo ilabas mo muna yung mga yung mga buhay kasi tapos kapag may oras pa tsaka mo ilabas ang mga gamit. Kasi unahin natin ang buhay, isa lang 'yan. Ang ref pwede mo mabili. Opo. Ang pagkain pwede mo mabili, buhay hindi. Ilabas mo muna 'yan, no. No, ano pa nga sabi nga yung bang naalala mo yung sinasabi ng mga matatanda na di bali ng manakawan, wag nang masunugan. Yan, opo. Wag lang masunugan. Anong inaanod? It's not only hindi lang yung mga material na bagay masunog. Paano kung yung tao ay mamatay sa sunog? That's another question, another story to tell. Opo. Father, ito may nabasa din ako, no, pati kikita sa Facebook. Huwag daw kalimutan yung pets. Of course, that is also that is include kasi may buhay din 'yon. Pero sa akin iligtas mo muna yung mga sarili mo. Unahin mo yung tao. Unahin mo na yung sarili mo. Sarili muna. Kasi kung tingnan mo yung mga tao, tsaka mo yung tsaka yung other things kasi hindi ka makapagliligtas kung ikaw mismo hindi mo kayang iligtas sarili mo. You get my point? Yung bang unahin mo muna to. Tingnan mo safe ba ako? Then pag nakita mo okay, sige tsaka ako magligtas, Ay kasi kapag halimbawa nasa trahedya ka, sabi ko nga kanina adrenaline, kung makuha mo, ilalabas mo, di ba? Yun. Minsan mga cabinet, kaya mong buhatin ng malalaki, di ba? Oo, nailalabas mo. Pero sabi nga, yung kaya mo iligtas mo. Huwag naman nating sising na hindi nailigtas yung itong pet mo, hindi naligtas yung wala, that is tragedy. Kailangan ka, sabi nga kanina, presence of mind, stay alert. Stay alert. May kasama kang bata. Labas kayo. Yung aso ilabas. Ano pang kaya natin labas? Yung hindi mo na kayang gawin, huwag mo sisihin na sarili mo kasi yun lang kaya mo no? Ay kung kanina, wala naman ditong Darna, walang Superman. Anong kaya mo, yun ang ligtas mo. Pero first and foremost, kapag may ganyan, tawag agad. Tawag agad para makaresponde. Tapos kasi even nga yung local government, tinuturuan din namin mga taga BFP how to handle fire. How to handle tragedy kasi kailangan yan no? That is one way of being concerned to the community, concerned to the people. Yun. Dapat pala, Father, pag napagawa kang bahay, laging yung bintana may hagdan. Yeah, that is one kaya nga isa din yan sa fire exit Kaya nga meron kang bahay, huwag masyadong lagyan yung grills. Mo. Dapat yan nabubuksan yan. O huwag kang saradong-sarado. Why? Because when accident comes, madali kang makalalabas. Kasi hindi lang naman sunog, paano pamilindol? O doon ka makalalabas, labas. Diba? Tama. Diba, mayroong anything na wag naman po sana. At least you know where to exit. You know how to survive. Doon tayo doon tayo kumbaga magkakaroon ng, what do you call that one? Mamaya maalala ko, ganun talaga pag tumatanda, tumatanda. Parang ko, Chubby, marami kang katanungan tungkol sa emergency. Wala ka na tanong? Mamaya, pag napag-isip-isip pa ako. Sige, papag-isip-isip ka lang. Ito, Father, maganda rin ibigay natin practical tips. Not only in dealing with emergencies in terms of physical, mga trahedya, mga kalamidad. Dahil pari din po kayo. Kapag mayroong mga spiritual emergencies, ano po may papayo natin sa mga kapimates natin? Yung una, sa spiritual emergency, first and foremost, number one, stay calm. Stay calm. Why? Kasi kapag hindi ka kalmado, mahirapan kang magdasal. Stay calm muna. Kung magkakalmado ka muna, kumalma ka muna, and then you pray. Yan ang Then after you pray, isipin mo ngayon, anong pwede kong gawin? Anong pwede kong gawin? Kasi kailangan meron muna tayo ng clear mind, para nang sa ganun, sa pamamagitan ng dasal, the Lord will help us anong dapat gawin o hindi. Ganun lang yan. Stay calm ka muna. Halimbawa, yung isang, may narinig kang hindi magandang balita,
Kasi sabi nga, para tayong makahiya eh. Pag ano, ay, bakit ganun ba? Stay calm ka muna. Kumalma ka muna. Kumalma ka muna. Then after you calm, you pray. No? You pray. No? Then after you pray, isipin mo ano ang pwede kong gawin. No? Yan, ang ganda nung sinasabi na 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. Diba? Ganda, di ba, Chubby? Oh. Father, dapat pala, no, magbigay kayo ng mga talk sa mga bawat barangay para aware sila sa mga, alam mo na, pag nagkaroon ng mga emergency. Actually, sa mga barangay, Chubby, meron kaming ginagawang Oplan Ligtas na Pamayanan. Oplan. Oplan. Ang mga gumagawa niyan is mga members of Bureau of Fire. Lumalabas kami, yung mga kasamahan ko, especially yung nasa field, lumalabas sila, pumunta sila sa mga barangay, nagtuturo, nagbibigay ng mga leaflets, no, on paano tamang pagpatay ng apoy, no? Kasi merong mga fire drill, yan, ginagawa yan, which is kailangan. Earthquake drill, regular talaga gano'n, di ba? Kaya kapag pag merong fire drill, earthquake drill, ang pakiusap ko lang, seryosohin natin. Seryosohin natin kasi pag yan ay nangyari, iba ng usapan yan. Pero mabuti na meron tayong training kasi alam natin ang gagawin. No? Yeah, sabi nga ay kapag may sunog, no, halimbawa, huwag kang matatakot doon sa sunog, huwag kang matakot sa apoy, halimbawa, kasi mayroong isa sa tinuro sa amin, halimbawa, minsan kasi sunog sa bahay, gawa nung LPG. Opo. Ano gagawin mo? Oo nga. Hindi, di pumunta ka doon sa LPG, patayin mo. Hindi tatakbo ka. Hindi. Kasi pag maapoy, tsaka tatakbo, di ba? Pwede naman patayin yun eh. Di ba may mga ano naman yan? Na? Oo, may valve yun sa may valve pag-alim. yun. Pwede mong patayin yun. Titigil That's yun. stay calm talaga. Yes, No? stay calm. Ay, yan tayo. Wala na, nasunog na. Oo, Pag di ba? Oo, sa totoo lang. No? Halimbawa, Hyper mo, Chubby, ah. halimbawa, may earthquake. O dapat alam nyo kung saan ang inyong, saan lugar kayo dapat pupunta. Totoo ba, Father, yung kapag yung pa-L, doon ka magtatago? Saan? Yung kapag pa-L daw, Anong L? yung parang yung pader, pati yung Ay, pader. Tapos yung pader, doon ka raw sa gilid. Hindi. Pag may lindol, diyan ka sa ilalim mo. Kaya drop, cover, hold. Oo, Kaya ba kasi- tayo nito? Oo, kahoy yan. Kasi mas safe yan. Tsaka halimbawa may lindol. Hindi kung may lindol, tsaka kayo lalabas. Hindi. Pag lumilindol, magtago ka muna dito. Pagkatapos ng lindol, tsaka ka lumabas. Kasi mas safe yun. So mali pala yung ginagawa na pag lumindol. Ay, lumindol, takbo tayo palabas. Ganun. Hindi, pag lumilindol, doon. Pero sabi nga, nakalagay, diba, cover duct. Cover duct. Oo, meron yan. Dito ka muna magtago. Kapag ano na, tumigil-tigil na. Kaya nga ginagawa, nakaganyan, di ba? Ganyan, nakatago sa ilalim. Kasya ba ako sa ilalim? Paano pag hindi ka siya sa table? Ayan. Pakiulit para sa mga kapimig sa atin. One more time, slowly, but make with camera. Go. Father, Paano? paano po pag hindi ka siya sa table? Okay. Hindi, kailangan maghanap tayo ng safe. Pilitin mong kumasya dyan. Ay, sakto, malaking table namin sa office. Oo, ganun. Buti na lang talaga, malaki table sa office, kundi. Hindi kasi iba Ay, kasi ganun. iba kailan lumilindol tsaka nagtatakbo. Father, pwedeng ulo lang. Ay, hindi. Pumasok ka sa loob. Hindi, pag Di ba, paano ganun, to? Pag tinamaan likod mo, dito ka lang sa loob, no? Ala, dapat pa talaga ipagkasya talaga. No? Kaya halimbawa dito sa inyo, dito sa studio natin, kailangan meron kayong hard hat. In case na ay padre, wala kami hard hat. Huwag ka ng libro. Yan, lagyan mo sa Helmet. ulo mo. Magtago muna kayo sa isang safe na lugar. Tapos pag hindi na umuuga, tsaka kayo lalabas. Huwag naman yan. Manipis yan eh. Halimbawa, mabigat. Halimbawa, yung libro. Yan. Pero yun nga, adrenaline rush, mapagkakasya mo talaga. Anyway, so muli, mga kapimig, sa pagandang kwentuhan ngayong araw na ito tungkol sa safety. At muli, when we practice safety, it's more than just physical safety. We also have to think of the safety of our minds, safety of our hearts, safety of our pockets, and safety of our souls. So, Father? Yes po. Tama po kayo ng Father. Naku, si Senior Inspector Father, feeling ko love niya talaga yung ginagawa niya. Talaga. Ay, kasi tinan mo yung shape ng ano niya, heart. Napunta na naman niya sa Heart. Okay, There's a passion. Wow. Thumbs down.
Oo, grabe ka naman. So muli mga Kape-mates, maraming salamat. Maraming salamat din. Palakpakan si Thank Father you, Raymond. Father, Senior Inspector. Father Raymond Tapia. At muli, mga Kape-mates, palalalimin pa natin ating mga kwentuhan sa mga dating nating mga guests at mga bisita dito sa tindahan ni Chubby. Ang problema natin, kakanta ngayon tayo. Oh, Father, kakanta tayo. Nanonood ka ng Kape at Kampay, di ba? Oo, anong kanta? May kanta tayo ngayon. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.